All right, so all together, 1, 2, 3, go. You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit, fruit that will last, so that whatever you ask in my name, the Father will give you. Amen. Sino sa inyo kine-claim yung verse na yon? Amen. Isn't it nice to know what we were chosen for? Hindi po ba napakasarap sa pakiramdam na alam natin kung para saan tayo pinili ng Diyos? The past few weeks, ano yung natutunan natin? We were chosen to serve. Meron din tayo natutunan, pinili tayo para umibig. Sa araw na ito, hawakan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, sa araw na ito, you will learn that you were chosen to be a leader. Sino excited? Amen. At bibigyan ko ng title ang aking word dahil meron tayong I'm a Liar Fever. Ang title po ng aking message today, ready na ba kayo? Somebody say, I'm a leader. Yung merong I'm a leader. So you're telling me I'm a leader? Yes, I'm telling you, you're a leader. Tell your neighbor, you are a leader. Yung para namang may kinain, you are a leader. Sabi mo sa sarili mo, I am a leader. Now, may I see the hands of those people na minsan sa buhay mo, naging leader ka na ng grupo. Kunyari, leader ka ng thesis. Leader ka sa classroom, naging class president ka na. Wow, si Lara, si May, oh, Daddy, I'm so proud of you. Si Atan, and sino yun na doon? Si Ramon. Naging leader ka na sa pila kasi ikaw pinakamaliit. Leader yun. Nasa unahan yun. Leader yun. Sino dito naging leader ka na ng mga tambay? Yung lahat ng tambay, ikaw yung sinusunod. Yun. Sino dito mga magulang, naging president ka na sa PTA, Parents Teachers Association? Wow, si Nanang. I'm so proud of you, Nanang, in the kids' house. Si Mami Remy. Sino dito naging leader ka na ng yung barangay? Naging kagawad, kapitan, tanod, muse, SK. Ayan, si Mami Remy naging muse. Very good. Kasi magkakakaway niya. Okay. So, masarap ang pakiramdam ng leader. Ako po, kasi nung bata pa lang ako, by the way, I am Isa Viray, youth pastor po ng Offer Christ Church. Bata pa lang ako, meron na akong leadership potential. Ako na, di ba? Eh, di wow. Pero nung high school kasi ako, talaga namang kapag botohan, first year pa lang ako, lagi ako nagiging presidente kahit gusto kong maging muse. Pinangarap ko talaga maging muse, pero wala na akong choice kasi naboto na akong presidente. Bakit? Kasi makapal mukha ko. Makapal. Talaga namang first day pa lang, pag sinabi ng teacher, alright, kasi tinuro yun sa amin ng mami ko, tsaka ng daddy ko, dapat lagi nag-volunteer, makapal mukha. So, kapag first day pa lang, okay, who wants to volunteer yourself? Introduce yourself. I am Teresa, alkitig ko pa sa mukha. I am Teresa Arviray. I am from Bagot Sanyag Elementary School. Proud na proud ako. And from first year to fourth year, naging presidente ako. And ano yung pakiramdam? Very rewarding. Bakit very rewarding? Kasi lahat ng president, tama ba, kilala ka ng advisor? Pag magulo classroom, ikaw papagalitan. Kapag pag may nagawa kayo maganda, ikaw ang kakausapin. Pero all in all, maganda sa pakiramdam na leader ka. Bakit? Kasi ang leader, siya ang nangunguna. And let me tell you today, hindi ka man naging presidente sa classroom mo, hindi ka man naging PTA president, today, you are a leader. Bakit? Basahin natin ang Genesis 1:26 to 31. Ito po yung ginawa ng Panginoon ang mga taong tulad mo at tulad ko. Sino dito tao? Okay, so konti lang nag-amen. Ulit, sino dito tao? Amen. Sa taas, ano ba kayo dyan? Ulit, sino dito tao? Amen. God spoke. Let us make human beings in our image, make them reflecting our nature, so they can be responsible for the fish in the sea, the birds in the air, the cattle, and yes, the earth itself, and every animal that moves on the face of the earth.
God created human beings. He created them godlike, reflecting God's nature. He created them male and female. God blessed them and said, prosper, reproduce, fill the earth, take charge and be responsible for the fish in the sea and the birds in the air, for every living thing that moves on the face of the earth. Amen. Meron akong nung pinag-aaralan ko to, na-amaze ako kay Lord. Bakit? Kasi yung tao, yung ginawa niyang leader ng mundo. Na-imagine nyo ba kung mga unggoy yung napili ng Lord, kinausap niya pagkagawa niya sa unggoy? Mga unggoy, take charge, prosper, reproduce. Tapos tayo mga tao, tayo yung nasa cage. Tayo mga nasa Manila Zoo. Tapos yung mga unggoy yung bumibisita sa atin, kakatawa itong mga taong to. Itong mga tao to, patangit to. Na-imagine nyo ba na tayo yung mga pet, yung mga ginagawa ng mga unggoy na may tali dito, tapos dinadress sila tayo. Di ba may mga aso ngayong color pink, violet? Na-imagine nyo ba sarili nyo, meron kayong amo kasi pet kayo? Sabi mo sa katabi mo, hindi ka pet. Mukha ka lang pet, na joke lang. Hindi tayo pet. Nakaka-amaze kasi si Lord, meron siyang choice. When He created the world, He had a choice. Pwede niya maging choice, ang lion na lang ang maging king of the earth. Kasi kayang gawin ng Diyos yun. Kaya ng Diyos na bigyan ng mga words ang layon at siyang mamuno sa atin. Pero sinong ginawa niyang leader ng mundo? Sino? Somebody say, tao. Now, uulitin ko po ang tanong ko, sino dito ang tao? Sa mga nasa likod po, naniniwala po ba kayong tao kayo? Sino po dito may duda? And let me tell you today, mga tao, mga taong pinili ng Diyos, ito po ang utos sa atin ng Panginoon. Prosper, reproduce, fill the earth, take charge, and be responsible. Meron pang isang verse na nagpapatunay na talaga naman ang Diyos gusto niya maging leader ka. Ang sabi sa Deuteronomy 28:13, one of my most favorite verses. Ang sabi dito, and the Lord will make you the head and not the tail, and you shall only go up and not down, if you obey the commandments of the Lord your God, which I command you today, being careful to do them. Amen. Sino dito kiniklaim mo, you are the head, you're never the tail? Sa mga nagtatrabaho, na-imagine ko to, ang sinabi ng Lord, He will make you the head and not the tail. So sa mga forerunners, ibig sabihin, kapag nag-release yung kumpanya nyo ng organizational chart, ang pangalan mo nasaan? Nasa taas, wala sa baba. Kasi kung nasa baba, teka, parang tail ka yata. Parang, paano kapag 5 years ka na sa kumpanya mo, pero nandun ka pa rin sa pinakamababa, there's something wrong. Hindi nag-at work within you, yung pangako ng Diyos. Kasi pangako na to ng Diyos eh. Panghahawakan mo na lang. Nakakita na po ba kayo ng aso na nasa mukha niya yung buntot niya? Sino dito may mga pet lovers? Meron kayong mga dogs, cats, rats, cockroaches. We have a lot at our home. Sino may pet? Konti lang palang pet lovers sa ACC. Pero, I'm sure, yung mga bumibili ng pet, anong kino-consider nyo pag bibili kayo ng pet? Yung buntot ba o yung itsura ng mukha? Kunyari, pupunta ka sa pet shop, bibili ako ng Shih Tzu. Ganda ng mukha. Patingin nga ng buntot. Ay, kulang ng feather. Ayoko nito. Patingin na, patalikotin niyo lahat ng mga aso. Titignan ko sino pinakamagandang buntot. Ganda ng buntot niya. So, pipiliin ko. Sino sa inyo meron kang aso? Sige, may aso ka. Meron daw si Ate Abel. Pupunta ka ng global sa BGC. Sino sa inyo nakarating na sa BGC? Sa BGC kasi, pagandahan ng aso. Talaga yung mga tao doon, irarampa mo yung aso mo. Actually, bibili ka lang ng aso para irampa. Ganun yung mga tao doon. Pero wala pa akong nakitang may-ari ng aso na nilagyan nila ng tali yung aso nila sa mukha. Tapos yung buntot yung talaga namang yung hawak-hawak nila. Kasi ang laging nasa harapan, tignan mo yung mukha ng katabi mo. Mukha ba siyang buntot? O mukhang head? Head. Sabi mo sa katabi mo, head ka. And because the word of the Lord says, you are the head, you're never the tail. Sa mga mami, sa mga tatay, mga nanay, sa community natin, tayo ba yung tipo na
pag nasabi yung pangalan mo, ito si, kunyari ako matanda na ako, si Kaisa, talaga namang ano yan, sikat na ano yan, talagang yung pinagpapalang pamilya niyan dito sa purok namin, silang pinagpala. Tanong sa mga magulang dito, sa barangay nyo, sa purok ninyo, sa village ninyo, sa subdivision ninyo, sa face ninyo, pag nabanggit po ba ang pangalan natin, anong nasasabi ng mga kamag-anak? Ay, si Kaano, laging walang toyo yan, laging nakihingi. Ay, si Kaano, naku, lagi, naririnig namin, lagi nag-aaway yung mag-asawang yan Lagi bang masama yung nakikita nila sa atin o ang tingin nila sa atin, kakaiba yata tong pamilyang to, parang angat sila sa atin. Sabi mo sa katabi mo, angat ka sa iba. And meron akong 3 simple points na papatunayan natin through the Word of God na leader tayo ng mga aspetong ito. Are you ready? Are you ready to become a real leader today? Amen. Number 1, leader ka ng emosyon mo, si Jesus ang sandigan mo. Wow. Again, leader ka ng emosyon mo, si Jesus ang sandigan mo. Sino dito emotional? Si Ate Amiado. Naiyak agad Ako, honestly, emotional akong tao. Pag nanonood ako ng TV, nakakatawa ako. Kunyari, kakaupo ko lang, kakanood ko lang. Basta may kahit di ko nasubaybayan yung palabas, basta may umiiyak. Kakaiyak. O kaya kahit nanonood lang ako ng The Voice, yung may mag-testimony lang na nakakaiyak, naiiyak din ako. Kapag may nakakatawa, tawa rin ako ng tawa. Sino dito nakaka-relate ka? Medyo emotional ka rin. Pero ang emotions natin, dapat pala tayo ang nangunguna dito. We will go back sa storya ni Abraham at ni Isaac. Kasi last night, I was asking the Lord, bigyan mo naman ako ng word na magpapatunay na kailangan naming maging manguna sa mga emosyon namin. And the Lord reminded me about what we have read sa ating Bible Reading Challenge, yung storya ni Abraham at ni Isaac. Si Abraham, ano pong nangyari? Wala siyang anak. Hiniling niya sa Diyos, Lord, bigyan mo naman ako ng anak. Gusto ko ng anak. After a very long time, binigyan ng Diyos si Abraham ng anak. At nung binigyan na ng Diyos si Abraham ng anak, pinangalanan niya itong Isaac. At makalipas ang ilang taon, kinausap ng Lord si Abraham. At ang sabi ng Lord kay Abraham, Abraham, ang anak na binigay ko sa iyo, kukunin ko na siya. Gusto ko, sa araw na to, pumunta ka sa bundok na ito, papatayin mo siya, i-offer mo siya sa akin. Sa mga magulang, I know that is very, very painful. I can never imagine na merong isang magulang na sasaksakin, i-offer ang sarili niyang anak. Ewan ko if you are aware, pero ngayon, sa mundo natin, meron ng mga terorista na gusto nilang sakupin ang buong mundo and they are really killing without mercy. Ewan ko kung aware kayo doon. Pero, hindi kasi nila kakilala, hindi nila kaano-ano yung mga taong winawasak nila. But, for a father, na i-give up ang kanyang anak, sino dito mga tatay? Soon to be daddy, so nasa tiyan pa lang. Ay, walang tatay dito. Tatay, mga tatay. Ayan, mga tatay. May question po ako. Kaya niyo po bang saksakin ang sarili niyong anak? No, that is very painful. Pero, si Abraham, hindi niya inuna yung emosyon na maaari niyang maramdaman, pero inuna niya yung obedience niya sa Panginoon. Nasabi sa Genesis 22:1 to 24, pero nag-cut lang ako doon. Ang sabi dyan, after these things, God tested Abraham and said to him, Abraham, and he said, here am I. He said, take your son, your only son, Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you. So Abraham rose early in the morning, saddled his donkey, mahilig si Lord sa donkey, no? And took 2 of his young men with him and his son Isaac. And he cut the wood for the burnt offering and arose and went to the place of which God had told him. On the 3rd day, Abraham lifted up his eyes and saw the place from afar. Then Abraham said to his young man, stay here with the donkey. I and the boy will go over there and worship and come again to you. And alam natin yung story, anong pumanik na sila sa bundok, si Abraham handang-handa na siyang
patayin ang sarili niyang anak. Actually, hindi si Isaac ang una niyang pinatay. Ang una niyang winasak, yung emosyon niya. Yung emosyon na mahal yung anak niya, yung emosyon na attached siya sa anak niya eh. May nararamdaman siya eh. Pero inuna niya ang utos ng Diyos kaysa sa emosyon niya. Great leaders know how to manage their emotions. Sino dito, meron ka ng mga naging maling desisyon dahil sa mga maling emosyon? For example, sa Facebook, galit na galit ka. Tapos, hindi mo na minanage yung emotion mo. Ang ginawa mo, nag-post ka na, kayo, mga kaya, tinag mo pa lahat ng kaaway mo. And then after a while, mga after 3 hours, marirealize mo, teka, parang napahiya yata ako dun sa ginawa ko. Na parang sana hindi ko na lang na-post yun. Or kunyari, sa office, nag-init ang ulo mo, merong nagpainit ang ulo mo, nag-flare up ka, nagalit ka. Ano ba naman kasi to? Hindi naman ako taga-Xerox dito! Nagalit ka sa boss mo eh. Bakit ba pa-Xerox? Ganyan lang, pa-Xerox! Nagalit ka, tapos yung boss mo nagulat sa'yo. O kaya, na-late ka, pinagsabihan ka ng boss mo, tapos ikaw pa yung nagalit sa boss mo. Sa bahay natin, mga magulang, ano ba yung mga emosyon na dapat nating wasakin na? Because some of our major failures in life come from decisions we make out of wrong emotions. Marami sa mga maling desisyon natin sa buhay ay nag-ugat sa mga maling emosyon. Meron akong story, a testimony of mine. Year 2011 po kasi, 2010, nagkaroon po ako ng karamdaman. Nagkaroon po ako ng pimples, karamdaman. And then, nagkaroon po ako ng sakit na kinailangan kong mag-medication. Tapos, during my medication, may moment talaga na ano na ako, parang nadidepress ako, tapos sinasabi ko sa mama ko, ayoko na magtrabaho, wala na tatanggap sa akin, bakit ko, wala na tatanggap sa akin. Iyak ako na iyak, to the point na nag-resign ako, ang dami ko emosyon na mali. Tapos one day, kinausap ako ng mama ko. Ang sabi niya, parang nainis na siya sa akin, feeling ko punong-puno na siya. Kasi ang down ko, talaga namang yung down na down ako. Tapos nasabi sa akin ng mama ko, anak, sakit lang yan. Rise above your emotion. Rise above your situation. You are better than that. Tapos sinabi niya sa akin yun, parang nagkaroon ako ng pag-asa na, oo nga no, pwede ko palang lagpasan yung emosyon na nararamdaman ko ngayon. And true enough, when I surrendered my emotion to God, sinabi ko, Lord, mali yata itong nararamdaman ko. Parang kailangan kong mag-rise above sa emotion ko. The Lord gave me freedom. Labanan mo ang mga maling emosyon mo. The Bible says, His grace is sufficient and made perfect in our weakness. When we are weak, our God is strong. Sa mga, sino dito Spice Group leaders? May mga time ba tinatamad kang mag-Spice Group? Sabi di ba, yes, parang tinatamad din sa Sunday. Honestly, may time ba na tinamad ka ng mag-Spice Group? Labanan mo yan. Emosyon lang yan. Everyone, tayo, meron ba tayo mga pagkakataon na insecure tayo? Opo. Meron ba tayong mga bagay na kinaiinggitan sa ibang tao? Emosyon lang yan. Pangunahan mo yan. Mababa ba ang tingin mo sa sarili mo? Emosyon lang yan. Labanan mo yan. Mga estudyante na babae, may nanliligaw ba sa iyong pogi? Tapos medyo parang feeling mo, sa Arcadio, nagpunta kami sa Arcadio nung Monday. Tapos, Monday ba? Monday. Tapos may nabalitaan ako, isang breaking news. Sa Arcadio pala, may tinatawag pala dong grupo na Los Guapitos. Tama ba? Opo, relate na relate sila. Los Guapitos. Sila yung mga grupo na mga gwapo daw. Grabe mga sentiments ni ate. Tapos, tinanong ko yung Arcadians pala to, no? Tinanong ko, sabi ko, asan ba dyan yung mga Los Guapitos? Ipagtuturo mo nga sa akin, yung mga gwapo sa lugar na ito. So, pinagtuturo, yun, sabi ko. Di naman masyado. Ay, joke lang. Baka meron dito. Pwede. Pwede. Tapos, come IRAC anniversary. Eto na. Merong mga Los Guapitos na bumisita. Nandito ba sila? Saan nandito sila next Sunday? At nabalitaan ko, ang mga radicals daw, imbis na magpa-picture kay Ama Liar at kay Ama Pastorita,
ang pinagpa-picture, pinagkaguluhan daw. Di ko kasi nakita eh. Sa auditorium, ay yung isang namumukod tangin na Los Guapitos na dumating. O may pangalan pa. Si Ate Seng. Nagpa-picture din si Ate Seng. Kaloka. Pero bakit ganon? Yung mga kabataan, talagang aliw na aliw sa gwapo. Di ko naman sasabihin na masama yun. Kasi nung estudyante rin ako, talaga naman kapag nanonood ako ng basketball, kapag gwapo yung may hawak ng basketball, pag pangit, wala masyado. Pero, alam ko na emosyon lang yun. Sa mga nag-aaral pa, may nanliligaw sa'yo, parte ng Los Guapitos, labanan mo yan. Emosyon lang yan. Emosyon lang yan. Ito malupit. Kung may nanliligaw sa'yong pangit, mas dapat kaya mong labanan yan. Kasi emosyon lang yan at pangit yan. Okay. Radicals na lalaki. Sino yung mga lalaking radicals? Kasi yung mga boys, sa pansin ko naman, hindi sila tulad ng girls sa pag binakitang gwapo, nagpapapicture. Kapal ang mga mukha ng mga girls no? Nagpapapicture. Pero yung mga boys, wala pa ako nakita mga lalaki na may nakitang maganda tas nagpapicture. Pero ang mga lalaki, base na rin sa experience ko, Dad, I'm sorry. Ang mga lalaki, hindi nagpapakita talaga ng outwardly ng kanilang emosyon. Pero sa text, sa chat, sa letters, nagtatawagan ng bebe, di mo naman girlfriend. Emosyon mo lang yan. Labanan mo yan. Sabihin ng mga radicals, lalabanan ko to. Kasi hindi pa tama yung emosyon mong yan. Ano lang yan? Nadadala ka lang. Nadadala ka lang ng mundo. Emosyon lang yan. Forerunners. Baka nasabihin ng mga estudyante, puro na lang sila. Favorite ko sila. Forerunners. Lagi ka bang naka-sick leave kahit wala kang sakit? At ang lagi mong dahilan, every Monday, Ma'am, may toothache po ako. Ma'am, kina next week, Ma'am, wisdom tooth po pala siya. Kaya next Monday, Ma'am, ipapa-brace na po ako. Kaya next, Ma'am, papa-jacket ko na po. May kilala ako, office mate ko dati. Talaga naman, may schedule ang SL. Forerunners. Kapag wala kang sakit, pumasok ka. Emosyon mo lang yan. Yung pa-sick leave natin na wala ka naman talagang nararamdaman. Yung pilit, hahanapan mo ng pagising mo, ano kaya mararamdaman ko? Kilay. Masakit yung kilay ko. Pakitapakan mo. Sakit. Sick leave ako. Labanan natin, mga nanay at tatay. Lagi bang mainit ang ating mga ulo? Ay! Mag-breakfast ka! Lagi breakfast. Isa! Hindi naman ganon. Isa, mag-breakfast ka. Ay! Yung labada! Yung pagkain! Yung sinaing! Yung labada! Yung plancha! Mga magulang, lagi pa tayong, ang emotion natin laging nandirito, na hindi na nangunguna ang Panginoon sa buhay natin. Lagi ba ang worries? Alam ko kasi ang mga magulang, ang worries nan, papakain sa mga anak, ipapaaral, ipang susustento, yung pag-aaral ng anak, yung grades ng anak. Pero, yung mga yan, those are emotions that you can handle. By what? By the Spirit of the living God. Lagi mo i-declare tuwing umaga, ano man ang emosyon na nararamdaman ko ngayon, leader ako ng emosyon ko, pangungunahan ko to. Si Jesus ang sandigan ko. Amen? Ano man ang emosyon mo, malungkot ka ba ngayon? Depressed? Galit? Inggit? Insecure? Natatakot? Nag-worry? Kaya mo yang pangunahan. Basta si Jesus ang nangunguna sa buhay mo. Amen? Sino sa inyo naniniwala na kay Jesus walang imposible? Amen. Number 2, leader ka ng mundo, hindi mundo ang leader mo. Leader ka ng mundo, hindi ang mundo ang leader mo. Ang sabi sa 1 John 2:15-17, and I'm reading on the English Standard Version, do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the desires of the flesh
and the desires of the eyes and pride in possessions is not from the Father, but is from the world. And the world is passing away along with its desires, but whoever does the will of God abides forever. Amen. Na-notice niyo po ba, mga kapatid ko kay Lord, na-notice niyo po ba na ang mundo natin ay nagbago na? Dati naman, masaya na tayo sa tumbang preso, luksong tinik, ano pa yung mga laro natin? Chinese garter. Pero ngayon, pagmasdan nyo yung mga bata, tas tanongin nyo sila, uy, alam mo ba yung tumbang preso? Ano po ang tumbang preso? Sino po kami ngayon? Tap na lang po kami ngayon. Makikita mo yung mga bata nakatago na sa mga bahay, ayaw nang lumabas. Ito nga, sayang nga yung playground natin dyan. Bakit ba hindi naglalaro yung mga bata dyan? Kasi mas gusto na nasa sulok, nag-evolve na. Dati naman, masaya na tayo. Alam to ng mga taga-Tanyag. Masaya na tayo sa sisiw na 10 pisong may kulay green, kulay pink, kulay yellow, kulay violet, kulay blue. Sino sa inyo nakabili ka nun dati? Diba? Masaya na tayo dun. Pero ngayon, ang sinasabi ng mundo, kailangan meron kang iPhone, iTouch, iPad, monopod, lens, ano pa? Xbox, PlayStation. Dati naman, ang alam natin, luksong tinik. Pero ngayon, ang mga bata ngayon, ang alam na lang tinik ay tinik ng isda. Dati naman, ang pagkain, hindi natin pinipicturan bago tayo kumain. Tama ba? Dati naman, kapag nag-restaurant tayo, pagka na-order mo na, kain na agad. Pero ngayon, pag dumating na order, hat! Pag may kukuha, hat! I-picture ako muna. At tagal talaga, hi, blurred! Kasi popost mo sa Facebook. Ano yan? Food of the day. Huwag po kayo mag-alala, hindi masama yun kasi guilty rin ako dyan. Nagpo-post din ako. Pero, mali ba ang mga bagay na ito? Yung mga uso na ngayon? Hindi po mali. Pero, kung yun na ang nagiging buhay mo, doon na to nagiging mali. What do I mean? If the world has become your life, it is becoming wrong. Kung ang leader na ng buhay mo ang mundo, mali na ito. Kung sa buhay mo, ang goal mo na lang, makakain ka sa labas, para may mapicturan ka, okay lang di ka umattend ng Spice Group, basta makanood ka ng That Thing Called Tadhana. Okay lang na hindi ka pumaten sa Sunday service, mapanood mo lang ang laban ni Manny Pacquiao. Okay lang na hindi ka umaten ng IRAC, huwag mo lang ma-miss yung gagawin ni Sander sa kanyang mahal. Okay lang hindi ka umaten ng Forerunners kasi may nag-aya sa'yo ng sine o kaya magkakape ka. Doon na siya nagiging mali. Kapag ang priority na ng buhay mo ay yung mga bagay na dinidikta sa atin ng mundo, mali na po ang ating buhay. Dapat, ikaw ang nagtatangay sa mundo, hindi ikaw ang nagpapatangay sa mundo. Meron akong story, kumain kami one time sa Chowking. As ang tagal ng order ko. Tapos, pinagmamasdan namin nasa paligid ko. Meron kami katabing table, nag-iisa lang siya. Tapos nung dumating na yung order niya, talaga namang ang dami. May wonton, may siopaw, may siomai, may loriat, ano pa bang meron doon? Basta parang kompleto, meal ng Chowking, tapos mag-isa lang siya. Tapos dine-in. Tapos pinagmamasdan namin siya. Tapos nung dumating na yung order niya, nilabas niya yung camera. Ito yung mahiwagang camera. Tapos pagka-picture niya, nakailang kuha, siguro mga ilang angle. Tapos nung nakuha, nakita niyang malinaw na yung mga picture, tinawag niya yung waiter, "Waiter, paki-take out lahat." Tapos talaga, sabi, nagtataka kami, anong gagawin niya sa pagkain niya? Binili lang ba niya para may pagmalaki niya sa Instagram niya? Hindi na para mabusog siya? Binili lang ba niya para maging uso siya sa mundo? At hindi naman talaga dahil gutom siya? You know, some of us, hindi lang natin napapansin, pero ang buhay natin, ang sinusunod natin, ang leader natin, ang mundo. Ang ganda ng mga sinabi ni Amalayo, ni Paula Salvosa nung Thursday. Ang sabi niya, ang sinasabi ng mundo, magdamot ka, magnakaw ka. Pero ang sinasabi ng Diyos, magbigay ka. Marami kasing sinasabi ang mundo na taliwas sa sinasabi ng Diyos. Now, right now, ang mundo, leader ka niyan. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang magpatangay. Huwag kang magpapatangay. Hindi lahat ng ginagawa sa mundo, dapat mo ring gawin para ka lang maging uso.
Okay lang maging uso, pero kung ang pakikiuso mo na sa mundo ang nagiging dahilan para mapalayo ka sa Panginoon, hindi na iyon tama. Ang uso sa mundo, okay lang ang premarital sex, pagnanakaw, panloloko, panlalamang sa kapwa, pangungutya, panglalait, normal lang magalit, normal mag-away, normal maghiwalayan, normal lang sumuway, magrebelde sa magulang, normal lang na wala kang personal na pagkakakilala sa Diyos, normal lang na pupunta ka lang sa church kapag birthday mo, kapag may dedication, kapag Pasko, kapag simbang gabi, normal lang na pagpunta mo sa church, uupo ka lang, tapos aalis ka na after. Pero sa iyo, sa ating lahat na disipulo at anak ng Diyos, ang lahat ng normal sa mundo, hindi normal sa iyo. Amen? Kung ang sinasabi sa atin ng mundo, normal lang na kapag napadaan ka sa church, mag-aantanda ka lang, tapos niligtas ka na, that is not true. The Bible says you have to have that personal relationship with the Lord. Kung ang sinasabi sa atin ng mundo, mag-church ka lang kapag kailangan mo, kapag may prayer item ka, that is not true. The Word of God says, let us not give up in meeting one another and in giving praise to God by meeting every week sa ating cell group, sa ating Sunday services, IROC, kung ikaw ay kabataan, forerunners, kung ikaw ay nagtatrabaho, do not give up these things for the things of the world, but give up the things of the world for the things of God. Amen? Sino sa inyo, handa ka na sa linggong ito, bibitawan mo yung mga naging prioridad mo sa buhay na alam mong sa mundo ito at hindi ito sa Panginoon. Amen. And I pray. Meron pa akong tanong. Sino sa inyo, dumating na sa point sa buhay nyo, na yung mga kakilala nyo sa office, mga kabarangay ninyo, nahihiya na silang ayain ka sa mga maling bagay kasi alam nila tatanggi ka. Yung, for example, may inuman after office, ikaw ba yung tipong nag-aayaan sila ba? Uy, inuman tayo, payday ngayon, payday. Tapos pag nakita ka nila, ay, di yan umiinom, si Sheila. Huwag natin ayaan yan, di talaga yan sasama sa atin. Kasi Christian yan. Sarap marinig nung ganun. Ang hirap kapag, uy, inom tayo. Uy, ikaw, Christian ka, sumasama ka naman sa amin. Liga! Shot! Di ba may kanta pang ganun? O kaya sa school, ikaw ba yung tipong pag nagkokopyahan sila, alam nila na kapag dumating ka, uy, si Jonathan, di yan nangungopya. Huwag niyong anuhin yan. O ikaw yung tipong, uy, di ba ikaw, Atan, di ba ikaw yung lagi nagpapakopya? Ready ka na ba ngayon? Di ba radical ka? ACC radicals ka, di ba? Ikaw ba yung tipo na sa barangay ninyo, kapag may chismis, kunyari may dumating sa'yo, mga nanay, chismis sa'yo, alam mo ba, yung kapitbahay natin, yung suot niya kanina, suot niya yung bukas, tapos di niya nilalaban. Tapos susuotin niya yan next week, alam mo ba, puro utang niyang mag-anak na yan. Alam mo ba, itong pag-anak na to, lagi nag-aaway. At eto, nabalita ako, yung asawa niya, may inuwi ang ibang asawa. Ikaw ba yung tipong kapag nakita ka nila, ay, si Ate Remy, di ko to kukwentuhan. Kasi hindi ko to malilid sa mundo eh. Alam ko, sasawayin ako nito. Amen? Kapag tayo ba nakikita tayo sa mga tatay, kapag ba nagkaayaan ng mga kumpadre, uy, inuman na. Lalala ko, may nag-aya kay daddy. Isang birthday celebration. Inaya siya uminom. Sabi, Pastor, inom ka naman. Pastor, inaya, sabi ni daddy. Kasi nangangati yung katawan ko pag umiinom. Ang sagot nung nag-aya, kamutin mo na lang. Ayos din, Pero, alam niyo, labanan sa mundo, yung taong last man standing. Ano ibig ko sabihin? Yung sa classroom mo, ginagawa na nilang maling lahat, pero ikaw ang last man standing. Hindi ako magpapatangay sa mundo. Lahat kayo nag-yosi, hindi ko gagawin yan. Lahat kayo nagmumura, mahihiya kayo pag nagmura kayo sa harapan ko. Lahat kayo nangungopya, hindi nyo magagawa sa harapan ko yan. Lahat kayo nang lalait, nangungutya, hindi nyo magagawa sa harapan ko yan dahil hindi ko yan gagawin. Dahil hindi yan sa Diyos. Tingnan mo nga ang katabi mo. Sabi mo sa kanya, sino bang leader mo? Ang mundo o si Jesus? Sino dito si Jesus ang leader ng buhay mo? Amen. At dahil si Jesus ang leader ng buhay mo, ang mundo rin ang susunod sa'yo. We are in the world, but we are not of the world. Somebody say, I am in the world, but I am not of the world. Amen. Dapat, kung ikaw talaga ang leader ng mundo,
buhay mo palang patotoo na ng kabutihan ng Diyos. Kapag nakita ka nila, para bang nakikita na rin nila si Kristo sa buhay mo. Amen? Number 3, lastly, leader ka ng mga walang leader. Leader ka ng mga walang leader. Yeah. Kung leader ka ng emosyon mo at leader ka ng mundong ito, higit na mas leader ka ng mga walang leader. What do I mean? Alam niyo po, sabi ng network leader natin, si Pastor Carlo, ang mga tao daw, kahit yung pinakamayabang na tao, hindi masunuring tao, hindi lang niya sinasabi, pero sa buhay niya, naghahanap siya ng taong maglilid sa kanya. Everybody needs a leader. Everybody is looking for a leader. For example, sino dito sumasakay ng PNR, MRT, LRT, bus sa bikutan? Di ba kapag pumipila tayo sa mga lugar na yan, chaos, parang kanya-kanya yung mga tao. Pero ano yung hinahanap natin? Naghahanap tayo ng guard na mag-ayos na, ay, mali ang pila mo, dito ka. O kaya dito nakakuha ka na ng government document, NBI, passport, punta ka sa DFA, Pag-ibig, PhilHealth. Hindi ba pagpasok mo, wala kang kaalam-alam, sinong hinahanap mo? Yung crush mo? Sino ba pogi dito? Di ba hindi? Ang hinahanap mo yung? Grabe pala yung mga guard, no? They are a leader of leaders. Pero bakit guard ang hinahanap mo? Kasi naka-uniform siya. Siya yung hinahanap mo kasi alam mo na siya yung magbibigay sa'yo ng tamang impormasyon, tamang direksyon. Kasi kapag sa tao ka naghanap, magtatanong ka, punta ka sa NBI, saan ba umpisa ng pila? Di ko alam, ganyan ka na, pila ka lang dyan. Basta may nakita ka dulo, doon na yun. Magtitiwala ka ba sa tao ganon? Meron akong kwento. May one time, may inattendan kaming conference sa Cuneta Astrodome. Aga namin doon. Tapos ang haba ng pila. Super haba ng pila. Tapos na-notice namin, may mga dumarating na tao na pagdating nila, gumagawa sila ng sarili nilang pila. Aba, talagang mga diretso dun sa gate. Tapos kami, parang feeling dehado kami. Siyempre, nauna kami, tapos may mga pumila. Ang hinahanap namin, yung tao, yung leader, yung marshal na magsasabi sa amin, saan ba talaga kami dapat pumila? Kasi hanggat walang magsasabi sa amin, lahat kami gagawa ng kanya-kanya namin pila. And true enough, dahil kulang yung leaders, kulang yung marshal nung araw na yun. Imagine, there are almost 12,000 na nakapila sa labas at ang nag-arrange ng 2 tao. Hindi talaga maa-arrange. Pero, ano nangyari? Chaos. Yung mga taong nasa dulo, nasa unahan, ang naupuan nila nung pumasok sila sa Cuneta, sa dulo, sa pinakatuktok. At yung mga taong huling pumila, napunta sila sa unahan ngayon. At ano sa tingin niyo ang pakiramdam ng mga taong pumila ng maaga, napunta sa tuktok? Siyempre, masama loob. Nagdamdam, ano ba yan? Ang aga-aga ko dito, pero hindi naman ako lalid ng maayos. Alam nyo, sa buhay natin, sa mundo, sa Pilipinas, sa pamilya mo lang, sa classroom mo, kung hindi ka titindig bilang isang leader, ang buhay natin, chaos. Ibig sabihin, napakagulo. Walang kaayusan. Ang sabi po sa Bible, 2 Timothy 2:2, what you have heard from me in the presence of many witnesses, and trust to faithful men who will be able to teach others also. Alam niyo po ba na tayo ay pinili ng Diyos ngayon dahil nagtitiwala siya sa atin? Alam mo ba na nakaupo ka dyan ngayon? Kahit nasa dulo ka, kahit nasa taas ka, pinakadulo ka ng taas, kahit nasa labas ka. Naririnig mo ang mensaheng ito, one truth, pinili ka ng Diyos. Pinili ka ng Diyos para ituro sa ibang tao yung mga natutunan mo. Ang sabi po sa Bible, Matthew 28:19-20, go therefore and make of all, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to obey everything I have commanded you, and surely He is with us to the very end of the age. Ang utos sa atin ng Diyos, anak, leader ka ng emosyon mo, leader ka rin ng mundo, susunod sa iyong mundo, pero hindi dyan matatapos ang lahat. Leader ka ng mga taong walang leader. Kaya tayo may mga SGL. Sino dito SGL? Pero may gagawin muna ako. Pwede bang tumayo? Pwede ba natin i-recognize lahat ng mga SGL na
naka-attend sa SGL Ball? Pwede ka bang tumayo? Pwede yung makita yung mga mukha ng mga SGL na hindi lang sa papel, pero sa gawa. Wow! Pwede ba natin palakpakan tong mga taong to? Nasaan na yung iba? Alright, sabihin nyo nga, good job? Pwede tayong umupo. Alam niyo po, ang isang desire ng leadership ng church na ito. Ano ba yung SGL Ball? Ito yung sa December, nabalitaan ko na sa December, mas bongga, lalabas na tayo sa lugar na ito at mas marami tayong kasama. Pero ano ba yung ball na yon? Alam niyo yung Star Magic Ball? Di ba Star Magic Ball, inaabangan siya ng mga Star Magic Talents. Ina-attendan nila yun. Pero, ang nakaka-attend lang doon ay yung mga taong inimbita. Sino dito na-invite ka na sa Star Magic Ball? Wala pa, di ba? At hindi ka rin pwedeng bumili ng ticket para pumunta sa Star Magic Ball. Ganon din yung SGL Ball. Hindi ka basta-basta makakapunta ron, pero ang mga taong pinili ang nai-invite doon. Sino yung mga taong yun? Yung mga tao, pinanindigan nila sa buhay nila na, teka, hindi lang ako leader ng emosyon ko, hindi lang ako leader ng mundong ito, pero nakikita ko may mga tao sa paligid ko, wala silang leader, kailangan ng kaayusan ng buhay nila, akong magiging leader nila. Gusto kong tumayo bilang leader nila kasi gusto kong umayos ang buhay nila dahil yun ang pangarap ng Panginoon. Sa mga SGL dito, we are not just leading our people because we want to put their names on paper sa report. But we are here to fix their lives. Meron ba kayong leader na, ewan ko, may leader ba kayo na nasita na kayo sa pananamit nyo? Nasita na kayo sa love life nyo? Usaping pera, kinausap ka, nalilate ka, kinausap ka, bad breath ka, kinausap ka, parang Ira lang, Pero lahat kasi ng aspeto, dapat merong nangingialam sa atin kasi, ang sabi sa Bible, para daw tayong sheep without shepherd. Para daw tayong mga tupa na walang nagpapastol. At ang mga tupa, kapag walang nagpapastol, hindi nila alam yung gagawin nila. Hindi nila alam ang next step nila. How many of you are thankful you have a leader? You have a leader na sasabihin sa'yo, oh, eto, sa buhay mo, etong mangyayari. O ikaw, eto yung mali sa buhay mo, aayusin natin at tutulungan kita, etong sinasabi ng salita ng Diyos. At hindi natatapos sa atin. Ang pagiging leader, hindi natatapos sa ating senior pastor, hindi natatapos sa ating local pastor, kay Pastor Aline, hindi natatapos sa ating mga primary 12. Lahat tayo leader ng iglesyang ito. Sabi mo nga, I am a leader of this church. We are all called to be leaders. And kapag leader ka, sigurado sasamahan ka ng Panginoon. Alam ko, meron dito, natatakot ka, ate, o kaya, mas matanda sa akin, sinasabi mo na, hindi na para sa akin yan. Hindi ko na kayang maging leader na iba pang, maglilid ako ng iba pang tao eh. Busy ako sa bahay. Ang dami kong ginagawa. The Word of God says in Joshua 1:1-9, after the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, son of Nun, Moses' assistant, Moses, my servant, is dead. Now therefore arise, go over this Jordan, you and all these people, into the land that I am giving to them, to the people of Israel. Every place that the sole of your foot will tread upon, I have given to you, just as I promised to Moses. From the wilderness and this Lebanon, as far as the great river, the river Euphrates, all the land of the Hittites to the great sea toward the going down of the sun shall be your territory. No man shall be able to stand before you all the days of your life. Just as I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you nor forsake you. Be strong and courageous, for you shall cause this people to inherit the land that I swore to their fathers to give them. Only be strong and very courageous. Be careful to do according to all the law that Moses, my servant, commanded you. Do not turn from it to the right hand or to the left, that you may have good success wherever you go. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Have I not commanded you, says the Lord? Be strong and courageous. Do not be frightened, and do not be dismayed.
For the Lord your God is with you wherever you go. Maari ngayon, hindi ka pa leader ng mga taong hindi pa nakakilala sa Diyos. Pero sinasabi sa atin ang salita ng Lord, you are the head and not the tail. You were chosen to lead. You were chosen to lead your company. Pinili ka to lead your campus. Pinili ka to lead your community. Pinili ka to lead your barangay, your purok. Pinili ka to lead your family. And kung may takot man sa puso mo, sinasabi ng Diyos, do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. I will not leave you nor forsake you. Alam niyo, maganda po sa Panginoon, hindi natatapos ang leadership sa mga taong tumatayo sa pulpitong ito. Ako honestly, na-appoint po ako bilang youth pastor last year, but as early as now, I am thinking, I am praying, Lord, who's gonna replace me? Sinong papalit sa akin? And I am on the lookout. Sino ba, Lord, ang pinili mo na papalit sa akin? Because leadership does not stop with us. Pag tayo nanguna, dapat nangunguna tayo sa mga taong mangunguna rin. Nangunguna tayo sa mga taong nakikita natin in the future, mangunguna rin sila sa ibang tao. And right now, kaya ka nandito to our first-timers, you are blessed because somebody stood as your leader today. Ano, tinext ka? Sinabi sa'yo, punta ka naman sa church. May maganda kami ibabahagi sa'yo. Maaring naging group guide mo siya sa Arcadio at mula noon, nagpakatayo na siya, tumayo na siya, tumindig na siyang leader na gustong ayusin ang buhay mo. Maaring ka mag-anak mo na inimbitahan ka ngayon na hindi mo naman siya leader talaga. Pero nagkaroon siya ng leading, invite ka sa church at gusto kanyang i-lead sa tamang landas. Because we are all leaders of those people na walang nagli-lead sa kanila. Sabi sa Bible, Matthew 9:37, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ang sabi ng salita ng Diyos, napakarami ng aanihin, pero ang konti ng aani. Pero tonight, I want to ask you all for Christ, how many of you are ready? Lord, I'm going to be a leader of my emotion. Papangunahan kong emosyon ko, papangunahan kong mundong ito, at ililid ko ang ibang tao na wala pang pagkakakilala sa iyo. You know, this world needs leaders like you and me. Ewan ko kung aware kayo, pero at different parts of the world, nations are against nations. People are killing each other. Sa sarili lang nating bansa sa Mindanao, bakit walang kaayusan? Bakit may mga tao, kaya nilang patayin sarili nilang kadugo? Kasi walang taong naglilid sa kanila. Some of us, sinisisi natin ang presidente. Presidente kasi natin Hindi niya tayo maayos na hindi niya tayo kayang ilid. Talaga naman lahat ng sisi sa presidente, partly true. But what about you? Anong ginagawa mo para mapaayos ang bansa mo? Meron ka bang naging parte? Do you partake in this? Are you leading some people to be like Christ? O nakatuon ka lang sa sarili mo? Right now, if this is your prayer, Lord, I want to be a leader. Gusto kong maging leader. Gusto kong mamumuno. Hindi para sumikat tayo, hindi para bigyan tayo ng papuri ng tao, pero dahil itong pangako ng Diyos at dahil itong pagkakagawa sa iyo ng Diyos. You are the head. You're never the tail. Hindi ka lang tagasunod, but some people will follow you as you follow Christ. If this is your prayer, I want you to stand up as we worship the Lord. Lord, let's ask the Lord, make me a leader of leaders. Give me the people you want me to lead. Amen.